Welcome back mga parts sa new episode ng Pao on Travel. Ngayong araw na to, it's a Wednesday around 4 in the afternoon. So magwo-walk lang tayo ng konti dahil medyo mag-unwind lang tayo dahil may ibabalita ako sa inyo mga pards. Pero bago ko ibalita sa inyo yan, gusto ko munang gumanti sa isa nating kaibigan na si Ka-Vlog, si Kalentong Tukali, dahil kagabi noong nagnunood ako ng episode ng mga YouTube channel niya, nag-shout out siya sa akin at kinongratulate niya ako sa aking pagkakapasa doon sa behind the wheels ng the DMV. So dahil nga pwede na tayong magmaneho ngayon dito sa US, at nagpapasalamat ako sa kanya sa pagsuporta niya sa channel, sa YouTube channel ko. At saka kino-congratulate din kita Ka-Vlog dahil nakuha mo na yung 1,000 subscribers mo, and I wish na dumami pa yung mga sumusuporta sa iyo, kasi ako na natutulungan mo rin ako na ano yung aking channel. So in fact, more than 1,000 na rin yung mga subscribers mo. So congratulations to you. Anyway, rin siya sa atin, nag-wish din siya sa atin. Sabi niya gano'n, na wini-wish niya na makahanap na rin ako ng work para magtuloy-tuloy na yung ating buhay dito sa Amerika. At nakakatawang ibalita na ako po ay meron na ring trabaho. Natanggap ako sa isang casino hotel dito sa San Diego.
So, na-process na yung aking application. Nag-medical na rin ako. At tinawagan ako ng human resource nila na yung aking gaming commission application ay na-approve na rin. So, ang hinihintay na lang nila yung aking physical driver's license. Ito nga rin pala yung gusto kong pag-usapan natin, dahil parang naikukumpara ko rin ba yung sitwasyon dito sa Amerika versus yung sitwasyon sa Pilipinas. Disclaimer lang na ito lang ay experience ko lang. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing ganito talaga yung nangyayari dito, pero gusto ko lang magkaroon ng disclaimer na ito personal ko lang na experience. Dahil sa Pilipinas, yung pagka kumuha ka ng driver's license, nag-exam ka, nag-written exam ka. In fact, computer na rin yun sa atin eh. So, mag-a-apply ka. Ang difference lang is maraming tao talaga sa atin. Dito, queuing. So, sa atin, pupunta ka sa LTO. Tapos, schedule. Hindi ko na alam kung paano yung scheduling dyan, pero during my time, punta ka lang sa LTO, sabihin mo lang doon sa na mag-e-exam ka. So papag-e-examine ka nila. Tapos if I remember it right, nag-shade lang kami, no? Pero nung alam ko sa ngayon, nasa computer na rin siya. Doon ka mag-e-exam kasi may camera, kina-capture ka. Tapos ang gusto ko lang na i-emphasize yon, na kapag nakapasa ka sa written sa Pilipinas, yung sa driving, dahil sa ang presumption kaya mo na, minsan babayaran mo na lang, tatanungin lang sa'yo, kaya mo ba ganito, kotse mo ba, kasi ganun yung nangyari sa anak ko. Parang pinaabante, tapos atras lang siya, tapos na. So I don't take it against the LTO. So yung sistema ganun eh, no? Versus dito sa US, so may risk. Magpupunta ka sa DMV, magpapaschedule ka, tapos mag-written ka, tapos schedule ka ulit nila kung kailan ka mag-behind the wheel exam. Yung behind the wheel exam talagang isa-isa, bawat isang applicant, iikot talaga kayo sa isang route na specified ng DMV. In my case, dun kami sa San Isidro, ikot kami. So punta kami sa residential, which is a 25 mile area. Tapos lalabas ka sa 30 speed limit na mile. Tapos pupunta ka sa may 40 mile area. So ganun. Plus yung mga particular sila sa safety. Sa atin, hindi masyadong emphasize yun kapag behind the wheels. In fact, parang hindi ko natandaan na parang sumakay lang ako sa owner, tapos in-start ko lang, abante, atras, tapos na. Pero ito yung gusto kong emphasize dyan. Sa Pilipinas, after the exam, nakukuha kaagad natin yung physical card. So, paglabas mo ng LTO, meron ka ng physical card. Dito, pagkatapos mo ng exam, sasabihin pa sa'yo kung kailan i-deliver sa bahay mo yung driver's license mo. In fact, you have a choice
na po pwede yung iyong driver's license ay maging real ID mo pa. So, lahat ng mga information mo dun pupunta. In fact, dun sa akin, yung I-94 number ko, papasok doon. No? Yun ang magiging real ID ko. So, yung information na nasa passport ko, plus yung information na nasa visa ko, dun papasok sa driver's license ko. So, kapag nag-present ako ng identification, yung driver's license lang. Pero ang gusto kong i-compare, sa Pilipinas, pagkatapos ng exam mo, meron ka na kagad, ipiprint na kagad. At maganda naman yung maganda naman yung driver's license natin sa Pilipinas. Dito, noong katapos ko ng behind the wheel, sinabi sa akin, hintayin ko ng 2 to 3 weeks yung aking license. Nakatanggap pa ako ng isang letter. Yung letter na yon from DNV, parang Sacramento office nila yon, siguro baka main office nila yon. Sinasabi na application incomplete. So, merong instruction doon na I have to scan my passport and send it back sa kanila, including yung letter na natanggap ko. So, ginawa ko naman yon. After natapos yung 3 weeks na yon, hindi pa dumadating sa akin. In fact, doon sa trabahong in-applyan ko, kailangan yun kailangan yung driver's license. So, hindi ako ngayon makapag-umpisa kasi hindi pa dumadating yung aking driver's license. Doon may trabaho na ako, natanggap na ako sa work. Ngayon, nagpunta ako sa DMV ngayon, sa San Isidro, at finalo up ko. I found out na yung paglagay nila ng aking information, niscan nila yung aking passport, according to the person na I've talked to, hindi siya nagtuloy. Yun ang sabi sa akin. So, parang during that time na nag-follow up ako, dun pa lang niya sinend. Tapos, ang sabi ko sa kanya, actually, I have already received my green card. So, binigay ko sa kanya yung green card ko, tapos siniscan niya at pinadala niya. Isinama niya dun sa document na binigay ko sa kanila. So, additional yung aking, siguro aside from yung pinadala ko, aside from my passport before, aside from my visa, binigay ko na rin yung aking green card para just so to be sure na kompleto yung information ko, wala akong tinatago. Kaya lang, ang tagal, 1 buwan na ngayon, hindi ko pa natatanggap. So, doon ko nakita na sa atin, kahit ganun-ganun din, mabilis din yung transaction, ha? Dito, ang tagal. So, yun lang ang comparison ko. But I don't know, of course, yung sa anak ko, na-receive niya na yung driver's license niya. So, hindi ko relative yun, no? So, talagang siguro, na taon lang sa akin na talaga sigurong hindi nag-push through. Kaya lang syempre naapektuhan lang ako kasi hindi ako makapag-start ng trabaho kasi kailangan yun sa trabaho ko So, ito nga pala, ipapakita ko sa inyo yung nagpunta ako doon sa casino hotel na in-applyan ko, at hopefully kung matanggap ko itong week na to, by next week magsisimula na ako, magkakaroon na ako ng orientation. But I have already informed and updated the human resource na I haven't received yet my physical ID, but as soon as I get it, ipapadala ko kagad sa kanila, at sumagot naman, mabilis naman yung sa work na na applyan ko at natanggap ako, at sinabi naman nila na they will wait for the my physical driver's license so that they can schedule already yung aking orientation at saka yung OJT. Pero ang sabi sa akin, parang 3 araw lang na orientation, tapos yung OJT mismo, yung actual job training, 2 days, tapos
off ng 2 araw, then start na kaagad. So ako hoping na makapag-umpisa na kasi unang-una gusto ko na rin sumweldo dahil I'm bleeding right now. So yung gastos, medyo malaki na yung gastos ko. Biro mong dumating kami rito January 26, February, March, April. So 4 months na kami by May 26. So yun lang. Pero hopeful naman ako kasi yung almost 4 months na yan, marami na rin nangyari. Marami na rin akong naasikaso. And yung dun sa isang vlog ko na sinasamahan ko yung daughter ko na nagte-training siya sa CNA. Ang CNA pala is a Certified Nursing Assistant. Stepping stone niya yon para to pursue yung gusto niyang college na mapasukan. And ngayon, nakuha niya na yung kanyang certificate. At hi, how are you? At naibigay niya na yung kanyang certificate doon sa state board at may schedule na rin siya ng state board. At ang kagandahan doon, may in-applyan din siya ng work sa isang facility at wino-work out na ng kanyang recruiter. So yun ang medyo magandang balita at unti-unting progressive naman ang buhay, no? At sabi nga ako talagang inaano ko in God's perfect time matutupad lahat. So nag-umpisa na yung buhay namin dito sa Amerika, dito sa California, dito sa San Diego. So pagka nakuha na namin yon, nakapag-umpisa na ako ng trabaho at yung anak ko nakapagtapos na rin, nakapag-state board na rin at nakapag-apply na rin siya at nakuha, hopefully makuha. It's about time nakukuha na rin kami ng place namin. Baka mag-relocate kami kasi yung aking work doon siya sa El Cajon, San Diego. Ngayon yung anak ko rin doon din nakakuha ng work doon sa area yon. So hi, how are you doing? So yung anak ko doon din naman sa area nung makakuha ng work. So baka doon na rin kami kumuha ng place. At maganda rin na yung makuha naming apartment malapit dun sa mga work namin. Kasi ang plano ko talaga, mas maganda talaga na yung anak ko kung saan siya magwo-work, walking distance yung bahay doon, o apartment na makukuha namin. Tapos yung bahay naman, apartment na makukuha namin na tinitignan namin sa internet, it's like 15-minute drive doon sa hotel na casino hotel na pagtatrabahuhan ko. Yun. Maraming naglalakad. Ito ang magandang usual paghapon na gusto kong magstay at makapag-isip-isip. Ito talaga yung gusto kong place. Yung araw nasa'yo. Niisip ko nga yun na lang ganun yung transportation muna na kukunin ko, yung e-bike para talagang tipid rather than maghanap kami ng maghanap ng kotse. Pero tignan namin. So pag nakakuha kami ng place to stay, ang kasunod naman nun is yung sasakyan.
para baka maging mobile rin kami at mapuntahan namin. Kasi again, sikitira lang muna kami sa kapatid ko at ano naman, yung suporta naman na binibigay niya impeccable, hindi mo matatawaran. So yun, at shout out again kay Ka-Vlog. Tama ka na hopefully isang araw magkita tayo kapag napunta ka dito sa San Diego. Let me know. At pag ako naman napunta sa area mo, kape-kape tayo. At shout out din pala kay The Adobo Venture sa taga Australia, Melbourne, Australia. Yung mga luto mo mukhang masarap talaga. At maraming salamat sa suporta. At pag mabisita kami sa Melbourne, magkita tayo. Hanggang dito na lang muna po tayo mga parts. Love, peace, and happiness lang po sa Pao on Travel. Bye.